Sa Senado po ay pinag-uusapan na itong tungkol sa desisyon ng Korte Suprema sa impeachment. Deliberasyon nila. Aha, ito yung inihintay natin. Yeah. At tapos na mag-privilege speech si Senador Rodante Marcoleta at ngayon po ay nagkakaroon ng tanungan Oo. yung kanyang kapwa senador. To summarize it, ay yung minority, ang gusto nila ay wag muna itong desisyonan ngayon. Yes. Kung ito ay i-dismiss dahil meron pang pending na motion for reconsideration sa Korte Suprema. Oo. At ang tanong nga ni Senador Tito Soto kanina, papaano kung magdesisyon ang Korte Suprema Oo. ng unanimous na baligtad naman? Ha? Yun na nga. Dahil naalala nila na ang kanilang desisyon pala ay unanimous mistake. Kasi may mga nauna, tama naman, may mga nauna talagang desisyon ng Korte Suprema na binaligtad nila. Pero yan, Jen, hindi lang siguro na pansin, ang Korte Suprema na nagde-decide ng isang landmark case, hindi nila yan binabaliktad on the same year or sila mismo. Dadaan pa yan sa mahabang taon, may magpapail na naman ng bagong kaso at sasabihin nila na eto talagang dapat na... Ayun. Pero wala pang yun na, aywan ko lang sa tala. Wala. Kasi yung unanimous. Ang tagal ko sa Supreme Court, Jen, walang landmark decision na nilabas ngayon. Tapos after 1 month, after 2 months, after 3 months, binaligtad. Ni-reverse yung decision. Hindi. Ang magre-reverse niyan, Supreme Court din, pero iba na. Iba na mga membro. Oo. Anyway, pwede bang siguro sa halip na kami po ay magkwento ngayon. Ito maganda. Kasi tayo. ang naiwanan dyan, nag-motion si Senador Marcoleta na i-dismiss. Sabi nga niya, hindi muna. Sabi ni Tito... motion naman ni Senador Tito Soto. Hindi. I-table na lang muna natin yan. Parang isabihin parang pending muna. Parang gano'n. Ang sabi nga niya, Jen, ang tumatakbo ng matulin, sabi ni Tito Soto, kumatinik ay malalim. Yes. Kaya dapat pag-isipan muna natin yan kung tama ba na bago magdesisyon ng Supreme Court, basta na nating ibabasura ang kaso. Ang sagot naman ni Senador Rodante Marcoleta, tayo po, pag nanakbo, ako po'y nakasapatos. Kaya hindi ako matitinik. Yan. Tama naman, di ba? Sa mga sandali ito, gaya po na nakikita ninyo, nagtatanong ngayon kay Senador Marcoleta, ay si Senator Alan Peter Cayetano. At ang pinag-uusapan dito ay, totoo ba na mahirap na mag-file ng impeachment dahil sa desisyong ito ng Supreme Court? Yan. Eto, pakinggan natin. At pag siya'y na-impeach, magiging presidente si Vice President Sara. I wonder if all of us in this room and out of this room will still have the same paninindigan. I hope I will. I'm not judging. I am just saying, Mr. President, what helps me is those two books, but also to put myself in the opposite side, to put myself in that position. What if, so I'm looking, I see my good friend, former Senate President Zubiri, shaking his head. So natanaw ko tuloy si Senator Kiko. What if Vice President Lenny and Senator Kiko won in 2022? And what if ang ini-impeach ngayon ay si Senator Kiko? I hope yung decision ko to support this decision would be the same. Tama po, dapat walang pagkakaiba. Wala saan pagkakaiba. So number 5, a reasonable period of time determined on the basic of complexity of charges must be given to all members of Congress. Kasi lumalabas po, yes, tama si Senator Soto, ibang mode yung 1/3. Pero lumalabas po mismo sa pleadings, mismo sa sinabi ng House of Representatives, wala pang 3 oras. Yung Wala ibinigay sa mahigit 200 na pumirma, samantalang ang complaint is a few hundred pages. Tama po ba? Mahaba pong pahina lahat ang sinabi sa akin, Mr. President, at hindi po nila na kayang basahin sapagkat wala nga silang kopya. Humihingi po sila ng kopya bago pumirma, ngunit wala pong ibinigay. Yun po yung sinabi sa akin ng mga ilan sa aking mga kasamahan doon. Yung number 6 po, Mr. President, madali kasi kailangan yung impeachable act is an act done while they were in their present office. So wala naman pong problema dyan. Meaning, kung may nagawa si Senator Cruz nung konsyal pa siya, pero ngayon Vice President na siya, hindi naman siya pwedeng impeach
base sa ginawa niya nung konsyal siya. Tama po. So madali po yon. Number 7, at the very least to accord the opportunity to be heard under the requirement of due process in the procedure under Article 11, Section 3, Paragraph 4, after the draft articles of impeachment and required proof arrived at. Letter A, the House of Representatives should provide a copy of the draft articles and its accompanying evidence to the respondent and give her an opportunity to respond within a reasonable period. May problema po ba dito? Wala po. Kapag ka ganito kabigat, natatanggalin mo ang isang impeachable officers, tama po ba yung surprise? Hindi po. Parang, eto yung wag mo nang tignan, 1/3 naman kami, sa Senado ka na, sa Senado ka na mag-reply,